Hallelujah! Salamat po sa Panginoon at may panibagong kalakasan ang bawat isa sa atin. Amen. Sino pong may mga dalang Bible? Dala po ba natin ang ating mga Bible? Amen. Praise God. So, sasanayin na po natin na tayo po ay magdadala ng ating mga Bible. Amen. Dahil alam naman natin lahat, dadating ang time na hindi ka na pwede. Sayang naman. Lalo na kung ang Bible mo ay napakamahal. Parang naalala ko, binili ko tong Bible ko, parang kulang-kulang 2,000. Ang mahal. Pero kapatid, mas matindi naman po yung pwedeng ibigay sa atin yan na salita ng Diyos. Amen? Mas matindi po. At tinuturing nga po yan na higit daw sa gold ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ko po pinadalangin niyo pong mga Bible dahil magbabasa po tayo ng Bible at magdideklara po tayo mamaya. Excited ka na ba? Magamit muli. Magamit muli. Alam niyo po, isang bagay na inimpress ng Lord sa akin, ang dami na ngayon, hindi marunong na magbukas ng kanilang mga Bible. Hindi na kabisado yung book. Halimbawa, pag sinabing, Book of, Peter. First Peter. Naku, hindi na. O kaya naman, Zechariah. O kaya naman, wala na. Hindi na bukas. Bakit? Hindi na po nabubuksan yung mga Bible. But I encourage you, kapatid, muli po nating ipaparestore sa Lord yung uhaw natin pagdating po sa Word ng Lord. Lalo na po ngayon, this 5786. This is the New Year. New Year na po. Sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year, kapatid. No? In Hebrew, in Israel, bagong taon po nila nung nag-Rosh Hashanah. Amen? Hallelujah. At ang ganda ng ginawa ng Lord nung po kami dito. No? Pati yung mga naka-join online. Ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. And grabe yung naging effect. May mga pinapakinggan po akong mga prophecy, may mga pinapakinggan akong mga prophets na sinasabi nila yung blowing ng shofar, it is a call, awakening, a call for repentance, and it is a call for war. No? Sinyalis din po iyan. Kapag merong war, isa din po iyan. At kailangan alam natin yung meaning ng ating pag-blow. Hindi lang po yan basta-basta blow ka. No? Itinuro ko po yan ulit, di ba, nung Friday. No? May kanya-kanya at may ibig sabihin po. May blow na kung saan sinasabi na paparating ang hari. May blow na kung saan call for repentance. May blow na kung saan ina-awake po tayo, ginigising po tayo. Amen. So ito po, itong taon na ito is 5786. No, ito po ang ituturo ko, i-share ko po sa inyo. Isa po ito sa mga naririnig kong mga prophecy or prophetic meaning pagdating po sa taon na itong 5786. Kaya, kapatid, umanda ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may gagawin ang Diyos. Amen. May gagawin ng ating Panginoon at tuloy-tuloy ang pagkilos ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi po nauubusan ng Diyos. Laging may next. Amen. Laging may susunod na naman. Kung naranasan mo yung napakatinding glory ng Lord noong last year, 5785, mas matindi pa po yung pwedeng mangyari sa taon na ito, 5786. So bakit po ba natin ito ino-observe? O bakit natin inaalam? Kasi po kapatid, katulad ng feast ng Lord na naituro at na-share ko po sa inyo, ito po'y appointed time ng Panginoon. Sabihin mo nga, time. Gaano kahalaga ang oras? Kung wala po tayong oras, kapatid, wala tayong magagawa. Kasi kung wala tayong oras, ibig sabihin, wala na tayo dito. Tama po ba? Pero hanggat ikaw ay buhay, may oras ka. Hanggat ikaw ay humihinga,
may oras ka pa. May oras ka pang magpabago sa Lord. May oras pa tayo na magpalalim sa Lord. May oras pa tayo na magpa-restore sa Lord. May oras pa po tayo para kilalanin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kapatid, this 5786, it is a prophetic, at meron po siyang prophetic meaning na kailangan po natin makuha. Amen. Kailangan natin makuha. Tayo po tayong lahat at tayo po yung manalangin. Thank you po, Lord. Lord, you are so good. Salamat po, Panginoon. Sinasamba namin kayo, pinupuri namin kayo at sa oras na ito, dinideklara po namin na mananahan po kayo. Mangungusap po kayo. Maririnig po ng bawat isa ang tinig mo po sa oras na ito. Lord, dinideklara po namin, patatalasin niyo po ang aming mga pandinig spiritually, paningin spiritually. Wala po kaming mamimiss sa lahat ng sasabihin niyo po. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Tayo po lahat ay makakaupo na. Pwede bang muli, sabihin mo lang, 5786. Nasa 5786 na po tayo. So, sinasabi po dito, the Hebrew year 5786. No, every Hebrew year carries prophetic meaning through its letters. Bawat letra. Kaya makikita po natin, pwede nyo rin po akong sundan, buksan nyo ang inyong Bible sa Psalm 119. Yan. Diyan lang po tayo po-focus. No, Psalm 119. Ano pong meron sa Psalm 119? Andyan po ang Hebrew alphabet. Amen. Nakita nyo po? No? Aleph, Bet, Gimel, Dalin, Hey, Baal, Shalem. At yun, sumunod pa. No? Hanggang dun lang daw ako. Nakita niyo po, kung may title po ang inyong Bible, makikita mo yan. Yung Hebrew alphabet ng Hebrew alphabet. Na meron pong nakapaloob dyan na word, mensahe ng Panginoon, ano pinatutukuyan ng Hebrew na ito. So every Hebrew year carries prophetic meaning. So pamamagitan po ng kanyang letra. Amen. So here's the breakdown for 5786. Sa Hey, ano sinasabi po? Breath of God, grace or revelation. Nakita niyo po ba dyan yung Hey? Na dyan sa Psalm 119, no? Meron din po, sinasabi sa 5786, Tav. O ang sinasabi po nito, covenant. Sabi mo nga, covenant. Being marked and sealed. Next, Shin. Yung Shin, makikita niyo po yung Hebrew letter po niya. Kasama po dito, ayan, yung parang W. Yan po yung Shin, or kasi S, kaya Yeshua, S. So, ibig sabihin po ng Shin, fire, refining God's presence. We believe that the presence of God and the glory of God is here. Amen? Pati sabihin mo sa katabi mo, nasa sayo din. Hallelujah. Ano pa ang pinapalooban ng 5786? No? Pay. Nakita nyo po dyan. Sige, tignan nyo. Sa Psalm 119, yung pay. Pag sinabi po nating pay, nahugot lang ata. Yun, pag sinabi po nating pay, mouth, declaration, or the power of words. Sabihin mo nga, power of words. Thank you po, Lord. So yung vow naman po, na ang spelling naman po dyan, wow. Pero pag pinronounce po natin, vow, nakita nyo po, ibig sabihin naman, sabi ng mga wow, yes, prophetic kami. Nasa Hebrew alphabet kami. Sasabihin ng mga youth, dyan na nga lang din kami, wow na lang din kami. So vow po yan, no? Ang ibig sabihin naman po niyan, connection. Joining heaven and earth. Na i-share ko po sa inyo yan
Na pag sinabi nating vow, it is a connection. Ano yung nagko-connect sa heaven and earth? Na, ano po nagko-connect? Para po yung, ayun no, nabanggit din ni Pastora Cynthia to nung ano no, sabi, joining heaven and earth. Pag tinignan po natin sa Hebrew, vet, yung end. Vet. Na yun po ang nagko-connect sa heaven and earth. Yung connection, nung ibig sabihin po nung vow, nako-connect yung heaven sa earth. Tayo po, nako-connect tayo sa Lord. Amen? Na kahit tayo po ay nandito sa earth, pwede natin maranasan yung heaven. Bakit? Kasi may kumukonek po sa atin. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Mamaya mas malalaman po natin iyan. This year is about the breath of God. Sabi mo nga, breath of God. Lagyan mo ng breath. 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 Breath of God. No? This year is about the breath of God. Pag may breath ng Panginoon, may life. Amen. May buhay. Pag hiningahan ng Diyos, nagkakaroon ng buhay. Kaya napakahalaga nitong vow. At ideklara po natin yan sa atin, no? Sa bawat sa atin. No, sa tahanan mo, I declare breath of God ng Panginoon sa aming tahanan, sa pamilya namin. Lord, kasi bakit? Yung breath ng Lord nagbibigay ng buhay. Nakikita mo parang may 50-50. Pananampalataya, 50-50 na. Relasyon sa Lord, 50-50 na. Yung paglilingkod sa Lord, 50-50 na. Pag ganun-ganun po kapatid, magdeklara ka ng breath ng Panginoon para muling ma-restore o magkaroon ng buhay. Amen. This year is about the breath of God marking His covenant people, refining them by His fire and empowering their mouths. Ini-empower daw po ng Diyos, this year, 5786, ini-empower ng Panginoon yung ating mga bibig, yung ating mga mouth, para ano? To declare His word with, ano daw po? With authority. Na kapag sinabi mo, aba, mangyayari. Pag may sakit, sinabi mo, pinagaling ka na ng Diyos, aba, mangyayari. This 5786, kaya kunin po natin ito. Hallelujah, lalo na kung ikaw may karamdaman, kunin mo yan. Sabi, connecting heaven and earth. It's also about God linking covenant relationships. Kinukunik po tayo ulit ng Diyos. Baka kasi nawawala tayo. Sabi, it's about God linking covenant relationships, divine appointments, and kingdom alignments that He ordains. Let's step into 5786 with expectancy and boldness. Mag-expect tayo, may mangyayari. Amen? Mag-expect tayo, may mangyayari. May kwento lang po ako. Ito latest. Nung kami po'y nagkaroon ng Bible study sa Quezon City, sa Bible Mix, alam niyo po, nagkaroon ng groupings. Nilid kami ng Lord na mag-pray. Pag-pray ng mga kasama po namin, lagi naman ginagawa natin yun. Groupings, ipag-pray nila pastor o kung sino mang kasama. Nung nakasama namin si Sister Ellen, nag-pray din sa grupo yan. Nung kasama din namin si Sister Roxanne, nakapag-pray din. Wala silang magawa kasi silang kasama namin. Pero nag-minister, nag-ministeran. So nung last time po, Pastor Jooms, kagrupo niya yung mga boys. Sabi ko, Pastor, kunin nyo na po yung mga men. Alam nyo naman po doon. May mga ibang mga men. So, sabi, dito ako kay Pastor. Oh, di ba? Pero,
alam niyo po, mga matitinot, mababait, mga maayos ang puso, kaya hindi po natin sila huhusgahan. Pero alam niyo po, ayan, nagpipray si Pastor Jums, in-impress ng Panginoon kay Pastor Jumani, pinakita ng Lord in vision na may inaabot na papel or documents or legal documents sa isang tao. Sabi ni Pastor Jums, tignan niyo po kung kanino nagmi-minister ito sa inyo, sa mga men na nandun. Kung kanino man nagmi-minister ito sa inyo, pinakita ng Lord na may legal documents, ibinibigay, at sinasabi ng Lord, approve na. E di may nag-react agad. Sabi, Pastor! Sabi niya, Pastor, grabe, tinatanggap ko. Bakit po? Sabi ni Pastor Jumani, bakit? Kasi yung kapatid ko nakulong. At ilang araw lang, parang next week ba? Parang sinasabi niya, itong next week, ito na pong paparating na week, hahatulan siya. Kung siya po'y makakalaya o siya po'y totally na makukulong. Pero tinatanggap ko po iyan na para po sa kapatid ko kasi may mga anak po iyon. May yung magulang ko na i-stress na de-depress na, kung ano man po. Ganon. Sabi ni Pastor Jum, sige, tanggapin mo, gagawin ng Lord, manampalataya ka. Alam niyo po, pagkatapos ng summit ba, Pastor? Pagkatapos ng summit? O hindi pa eh. May pinuntahan. Ay, hindi, pagkatapos ng Pangil ba? Parang sa Pangil ata. Pagkatapos namin sa J-Hop, pagkatapos po namin doon, tumawag si Sister Rose, Pastor, may gusto pong kumausap po sa inyo. Grabe po, grabe. Alam niyo po, kinikwento. Pastor, yung lahat ng sinabi niyo po, yung nakita niyo na may papel, ganito, ganyan, nangyari po. At alam niyo po, nakalaya na po yung kapatid ko. Approve po na siya'y nakalaya po. Sabi niya, Pastor, kinikilabutan talaga ako. Sabi niya, salamat po. Kapatid, there is power sa mga anak na Diyos. There is power in your faith. There is power in your words. There is power in the Word of God. There is power within you, in you, nasa iyo. Amen? Hallelujah! Kaya mag-expect ka. May gagawin ng Diyos. Sabi, watching how God seals, refines, and sends His sons and daughters into their divine assignments. Sabi mo sa katabi mo, may assignment tayo, kapatid. Hallelujah! May assignment tayo. Pero doon sa assignment natin na iyon, matindi gagawin ng Diyos. Makikita natin magiging pagkilos ng Lord. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ng Lord. So, ito po ating pag-uusapan. Sabi dito, making room for kingdom convergence. Sabi mo nga, making room. Sino po sa inyo nakaranas na yung room mo, inayos mo? Kwarto mo, inayos mo. Parang nakikita ko si Sister Lek ganun eh. Ma-organize si Sister Lek eh. Talaga naman, ayos na ayos. No? Parang naalala ko rin, kahapon, kinikwento nila si Sir Angie, nagkaroon sila ng exercise nung last na BS nila. Pupunta daw sa office ni Pastora Cynthia. Tapos titignan kung ano yung mga nandoon. Ilalagay mo kung ano yung natandaan mo. Sabi ko sa kanya, may natandaan ka naman. Sa awa po ng Diyos. Pero alam niyo po, doon, katulad na lang ng church, inayos po natin, nagpintura, hindi madali. Tama? Minsan nga, yung kapag nag-aayos ka, may mga bagay na ayaw mo pang i-dispose. Lalo na kapag favorite mo, lalo na kapag may sentimental sa'yo yon, lalo na kapag binigay ng first jowa mo, kung ano-ano man. Huwag kayo maingay. Si Pastor James, ganun din. Itapon mo na yan. Sayang yan. Itapon mo na yan. Aminan na to.
Kaya gusto ko pag maglilinis ako, wala si pastor. Kaya lang pag nasa garbage, plastic or bag, ako po pag itatapon mo na to. Siya taga-tapon. Minsan ang hirap. Parang ang hirap mag-alis. Pero, kapatid, madalas, talagang kailangan mag-dispose. Even in the spirit. Na kung saan, mga bagay na dapat alisin, mga unnecessary, mga napakarumi na, mga bagay na hindi na kailangan, baka kailangan mo nang alisin iyan. Pinagtsatsagaan mo, halimbawa, yung supa mo, pinagtsatsagaan mo, nakaganon na yung mga bakal. Tapos pag natuso ka, mas mahal. Magpapatetano ka, injection ka ng kung ayaw pang itapon. No? Pag nadisgrasya pa anak mo, pag natuso ka, tsaka mo palang sasabihin, itapon na natin. Itapon na. Minsan ganun po tayo, lalong mga Pinoy, parang ang hirap magbitaw ng mga gamit. Lumang damit, sayang naman niyan. Kaya sa binangonan, naku po, buti na lang yung mga iba doon. Wala na. Minsan yung lumang short, ano ba yan? Sabi ni Pastor, huwag mong gagawing basahan ng mga personal na mo. Minsan parang ang hirap magbitaw. Pero alam niyo po, tinuturuan tayo ng Lord, huwag kang manginayang. Kasi minsan, delikado pa. Alam niyo po yung minsan, bibili ka ng sapatos na napakamura. Kala mo, murang-mura. Ang totoo, napapamahal ka. Unting bibili ka ulit kasi nabutas. Unting nawala na yung swelas. Naku po, kay ahaba. Naku. Kaya nangingi ako ng tawad sa Lord. Binilang ko nung yung parang pa-plastic na pwede. Di ba nag-uso-uso yung ganon? Kasi binibilang po namin sila talaga. Hindi po sa pag-aano, kundi binibili namin sa SM talaga. Kaya lang yung time na yun, subukan ko nga kasi ang mura naman talaga. Ang laki ng nagustuhan din ni Ahaba. Kaya pag uwi ni Ahaba, Mami, it's so ouchy my feet. Bakit yung square lumabas na agad? Yung swelas, di ba? Yung maano na agad. Sabi ko, bilan na lang natin ng Di ba sa Shopee, meron ding ano tawag na yung cord. Pero alam mo kapatid, sabi, kailangan po tayong matuto. Amen? Pag mga hindi na kailangan, lalo sa Lord, pag hindi na tama, pag hindi na kailangan niya, pagdating sa pananampalataya, kapatid, tama na. So sabi po dito, stretch to connect. Pwede mo ba sabihin, stretch to connect? Nagkakaroon po tayo ng Jagsgo connection. Kung hindi mo i-stretch yung iyong katawan, at sasabihin mo, hindi ko mataas Hindi ka makakakonect. Amen? Pwede ka mang mag-stretching. I-stretch mo lang yung katawan mo. Ayan. Maririnig mo yung mga buto mo. Krak, 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 krak. Pero alam mo, mas maganda yan na nai-stretch. Amen. Sabi, stretch to connect. Tignan po natin. This year is connected to all the years that you have labored. Nagtrabaho ka o naglingkod ka sa Panginoon, asahan mo, merong bunga. This is the year where there will be connecting of the dots. It will all make sense. Sabi mo nga, all. Sabi, it will all make sense. All that labor, shame, that rejection. Nakaranas ka na bang ma-reject? Nung ikaw ay nagsishare ng word, nung tayo nagbibigay ng tracts, may nagsabi pa na, hindi ko kailangan yan.
Pero sabi po dito, it will all make sense. Yung last year na ginawa mo para sa Panginoon, may bunga ngayon. Sabihin mo nga, may bunga ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, may bunga ka, kapatid. Hallelujah. Making room for kingdom convergence. Stretch to connect. I-stretch po tayo ng Lord. Ang ganda ng verse na ito in Isaiah. I-stretch po tayo ng Panginoon. Kaya asahan mo, may pag-stretch ang Lord sa atin na minsan, ouch! Ang sakit naman ng pangyayaring to. Ang hirap naman ng sitwasyon namin ngayon. Bakit nangyayari sa amin to? May pag-stretch ang Lord sa atin ngayon. Bakit? For us to connect. Sabi Isaiah 54 verse 2, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your pegs. Hallelujah! Pinapa-enlarge ng Lord yung ating territory. Pinapa-enlarge ng Lord yung ating tent. May paghila. Alam niyo po, sino nakaranas ng mag-gym? Yung gym kasi natin, ganito. Si Pastor Jums nakaranas yan eh. Pero siguro, 10 years ago, nakaranas na pag tayo'y nagbubuhat daw, madalas naririnig ko sa kanila to eh, nai-stretch yung mga laman-laman, yung mga masil-masil. Meron talagang ganon talaga pag tayo nagbubuhat. Kaya po sa mga inoperahan, bawal kang basta-basta magbubuhat. Bakit? Pwede ma-stretch. Halimbawa, sino po dito CS? Yung mga abnormal, say, CS. Pag ikaw na CS, hindi ka pwede magbuhat agad kasi may tahiyan sa labas, pati sa pinakaloob-loob. Hindi ka pwede magbuhat. Bakit? Pag nagbuhat ka kasi mai-stretch yung iyong mga balat na kung saan pwedeng yung tahing ganito, pwedeng bumuka. May mga ganun na nangyayari. Kaya sinasabi, kahit sa ibang mga operation, wag ka munang magbubuhat. Kasi pag nagbuhat ka, pwedeng ma-stretch. So ito sinasabi ng Lord sa atin ngayon. Enlarge. Sabi mo nga sa katabi mo, enlarge. Sabi, enlarge. Let them stretch out. Sabi, do not hold back. Lengthen your cords. Ibig sabihin, pahabain mo pa. Ito sa Tagalog, kinuha ko po. Basahin natin. 1, 2, 3, fire. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtinang niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Yung pantulos po o your pegs, yun po yung ginagamit sa mga tent. 'Di ba? Yung po yung parang hook, yung may hook na isusuksok nilang malalim dahil doon po isasabit yung tela or yung tent. So nakadepende doon sa peg or sa stake or pantulos, nakadepende doon kung hanggang saan mo siya mai-stretch. Kaya kailangan matibay po ang iyong peg. Bakit? Pag hindi matibay, ano pwede mangyari? Bagsak ang tent mo. Wasak ang tent mo. Ang sabi ng Lord, lakihan mo! Sabi pa sa ibang version, sabi dito, gumawa ka ng mas malaki at matibay na tirahan. Huwag mong liliitan. Sabi nga, huwag mong lagyan ng hangganan. Ibig sabihin, pag gumawa ka man ng bahay, minsan kasi i-close na. Yung parang may iba naman, di ba, yung halimbawa,
may mga ibang gumagawa ng ilang palapag, lalaliman na po nila yung kanilang pundasyon. Kasi meron silang vision for their house na pagdating ng time, nagkaroon tayong pera, pwede nating second floor, pwedeng pang third floor. Kaya aalamin, ano bang balak mo hanggang saan floor yung gusto mo sa bahay mo bago natin umpisahan? Kasi didepende natin yan sa pundasyon. Tama ba mga mga engineer natin dyan? No? Didepende po nila kasi hindi pwedeng yung ginawa mo pundasyon pang isang palapag lang. Tapos ang balak mo 22. 22 floors. Hindi pwede po iyon. Tama? Hallelujah. Kaya bago gumawa, tatanungin ka, ano bang balak mo? Sa ngayon kasi hindi pa ako makakapagpagawa ng third floor. Pero balak ko pagdating ng panahon. So, umpisa na natin sa pundasyon pa lang, ipang third floor na natin kahit wala pa. Kaya mapapansin mo, di ba, yung mga nagkakapera, ayan na, unti-unti. Kila Pastor Jums, ganun din po. Yung mga kapatid po ni Pastor Jums, kompleto yan. May foreman, may tubero, may electrical, mga skilled sila talaga. Kaya sa Boracay, ang dami ng mga ginawa po nila doon. Napakahalaga ng pundasyon. Amen? So sinasabi po dito, kung gagawa ka, or yung sinasabi nating even your life pagdating sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Lord, sabi, lawakan mo. Yung vision mo, lawakan po natin. Yung paglilingkod natin sa Lord, lawakan po natin. Huwag natin lagyan ng hangganan na hanggang dito lang ako. Di na yata ako uuubrang lumago. Hanggang dito na lang. Pero this 5786, sinasabi ng Lord sa atin, kapatid, enlarge your territory. Enlarge your tent. Sabi mo nga sa katabi mo, enlarge your tent. Enlarge the place of your tent. Let them stretch. Hayaan mo daw ma-stretch iyan. Yan yung room na gagawin natin para sa Lord. Are you willing, kapatid? Yung room na gagawin natin sa Lord, palalakyan natin. Hindi po ito yung physical, Pwede rin, kung i-allow ng Lord. Sarili na natin. Amen. Limbawa, mayroong room for dancers. May cabinet sila doon, may ano tawag doon sa walking closet. Wow! Tapos full of glass, naka mirror sila. Wow! Tapos meron silang dance studio sa church. Wow! Talaga naman. Yung mga singers, mamimili ng iba't ibang klaseng mic. Wow! Yung boses nila, pag gumano sila, hallelujah, makalangit. Pag gusto nila pang R&B, kukuha lang sila ng mic ng pang R&B. Hey, yeah, yeah. Pang gusto nila pang choir, hallelujah, hallelujah. Mamimili na lang. Ang ganda po noon, ipag-pray natin, sarili ng church. Amen. Walang imposible sa Lord. Hallelujah. Sabi, enlarge, ito yung gagawin nating room para sa Panginoon. Hindi po natin lalagyan ng hangganan. Basta pag gustong kumilos ng Lord, laging may room ang Lord. Amen. Sabi, lengthen your cords. Habaan mo. And strengthen your pegs. Huwag mo tipirin ang Diyos. Huwag po natin lagyan ng limita ang Diyos. Amen. Huwag natin lagyan ng limitation ng Diyos. Sabi, room for growth. It's about time to make room para sa ating Panginoon. Room for growth, para ikaw ay lumago. Blessing. Huwag mong tipirin ang Diyos. Na parang, ito lang ang kaya ng Lord Hindi ba kaya ng Diyos pagalingin anumang may sakit, anong klaseng sakit? Yung wala ngang buhay, kaya pang buhayin ng Diyos. Amen? Magiging napakatindi po ngayon.
Sabi, room for growth, blessing, and unexpected. Aba, kapatid, anong mga unexpected blessing na gusto mong mangyari sa'yo? May kapatiran tayo, may bagong sasakyan. Oh, palakpakan natin ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, sunod ka na. Sige, deklara mo. Sunod na tayo. Sunod-sunod na tayo. Amen. Sunod-sunod na. Nakasakay na ba kayo sa bagong sasakyan nila si Sir Jerby? Pasakay naman. Praise the Lord. That's the blessing of the Lord. Amen. May mga bagong motor, may mga bagong sasakyan. Nako, marami pa. Kaya kailangan talaga natin ng papa-enlarge natin yung church, yung meron ng parking. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Sabi, room for growth, blessing. Huwag mong liitan yung tent mo for blessing. Lakihan mo. Huwag mong isipin na hindi kaya ng Lord. O baka wala kasi may challenge kami ngayon. Tsaka pa kami magkakaroon ng ganito. Tsaka pa kami mag-iisip pa ba ng ganyan. Hindi! Kapatid, huwag natin tipirin ng Diyos. Lakihan mo yung tent mo for blessing. Lakihan natin yung tent natin for growth. For our faith. Yung sa pagkilos ng Lord, lakihan po natin iyan. Sabi, it ties directly into the tent imagery and the peg. Sabi mo nga, peg. Hindi po yan yung oink-oink, ha? When setting up a tent, the tent pegs play a crucial role. Tama po. Ayan nakikita niyo po. Napakahalaga ng peg or yung pantulos. Napakahalaga. Una nga, hindi ko alam. Pastor James, ano ba yung tulos? Kasi Tagalog ko una na basa. Tulos. Ano ba yung tulos? Ay, sa tent yun. Kapag isasabit mo. Sabi, there's a crucial role itong peg. Kasi sabi ko nga po kanina, pag mababaw lang ang tusok mo niyan, pwede bumigay yung tent. Lalo na kung in-stretch mo nga siya ng in-stretch na napakatindi. Pero yung ginawa mong tusok at pundasyon lang nun, napakatiting. Wala tutumba. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, patibayin mo yung peg mo, kapatid. They are driven into the ground to hold the structure in place. Kaya sabi kanina, palalimin mo yung tulos. Sabi mo nga, palalimin. Sabi, palalimin daw po natin para kahit anong stretch. Kasi kahit nasabi mong in-stretch mo na napakatindi, mas lalo nga yung gano'n, di ba? Yung pag in-stretch na napakatindi, kailangan mas matibay yung peg mo. Allowing the fabric to be stretched out and creating space within. Sa pamamagitan daw po ng peg na iyon, yun daw po yung makakapagbigay ng mas malawak pa na space. And creating space within. Without the peg, the tent cannot expand properly or remain stable. Pag wala daw po yung peg, kapatid, di mo mapapalawak yung tent. Kaya in the Bible, in Isaiah, na binasa natin kanina, sabi po doon, palalimin natin yung peg. Gusto natin lumago, gusto natin ma-enlarge yung tent natin. Gusto natin ma-enlarge yung room para sa Panginoon. Pero kamusta yung peg? Kamusta yung ating peg? Pag mababaw lang yan, kahit na sabihin mo, gusto mo ma-enlarge, gusto mong ma-stretch, kapatid, bibigay pa din. Kaya pinaalalahanan po tayo ng Lord, palalimin natin. In life, this serves as a picture of what happens when we are called to stretch and make room for growth, for new opportunities, or for what God wants to establish in our lives. Pag may gustong gawin ng Diyos sa bawat sa atin po,
May gustong i-establish ang Lord sa atin. Example, yung faith. End time faith. Pag nasa atin yan, pag gusto ng Lord, kailangan palalimin po natin yung ating faith. Magpalalim tayo sa word ng Lord, kaya inuumpisaan po natin. Lagi na po tayo magdadala ng Bible. Amen? Just as a tent needs firm pegs to secure its space. Amen po? Para kung gusto mong mas lumawak pa, kapatid, lalaliman mo yung peg mo. Patitibayin mo yung peg. We need to anchor ourselves in God in order to expand. Amen. Di po tayo mag-expand kung hindi po naka-anchor sa Lord ang ating buhay. Nakita na po kayo ng anchor sa mga ship? Di ba? Yung minsan nadadapa ka sa ganun dahil ganun ka na, ano ba to? Ba't may bakal dito? Hindi mo alam, doon sinasabit yung lubid para kapag nag-park yung barko, bangka, hindi po bibigay-bigay o mawawala. Na pag umalon-alon kasi, pwedeng kung saan mapunta. Kaya po kahit yung bangka natin sa talim, no? Nung naalala ko, pag sa Pritil, itatali po iyon. Bakit? Para hindi mo alam, nasa Mindanao na yung ating Kanino po ito? Jugs go down na bangka, nasa Mindanao na. Uy, atin yun na, blue at white. Hindi mo alam, kaya kailangan naka-anchor. Ang buhay po natin, ang pananampalataya natin, ang buhay natin sa Lord, dapat nakakonect sa Lord. Naka-anchor. Dumating man po ang bagyo, mayroong malakas mang alon, mananatili ka pa din. Amen? Mananatili ka pa din. Sabi pa, in order to expand, make room, and prepare for what is coming. Sabi mo sa katabi mo, may paparating. No? May paparating blessing, may paparating na challenge, may paparating po tayong victory. May mga victory tayong ikiklaim. Amen. Kaya maganda po tayo. When God calls us to make room, He also invites us into a posture of faith where we see in the Spirit of God that God has already done the miracles. Once we see the evidence, sabi mo nga evidence, in the Spirit, we prepare and make space. It can be seen as decluttering. Pag sinabi po natin decluttering, ito yung inaalis yung mga hindi na kailangan, because we know we will be selling our house soon. Di ba yung mga nagbibenta po? No? Papamain. Yung iba daw kasi, imbis na itapon, pakimain na lang po. Pero, yan yung sinasabi natin, na minsan o madalas, may kailangan ka talagang alisin, linisin, mga unnecessary, untidy, mga hindi marumi na, nakakarumi na, nakakabigat na, nakakasikip na, ayaw mo pa rin itapon. Kahit wala ka ng space sa bahay mo, ayaw mo pa rin itapon. Sabi, it can be as simple as cleaning up and fixing our credit as you prepare to put in an offer on your dream home. Sino dito may dream home ka? Diba? Ako po, nagdi-dream din ako niyan. Yung minsan, nakikita ko sa mga background, Zoom background. Sabi ko kay Pastor Jums, ang ganda naman ito, yung saan magkaroon tayo ng ganito, yung meron tayong office lang na pag magzo-zoom, di ba? No, yung sala mo, naka-chandelier, no? Antindi mo. Yung CR nyo, naka-chandelier din. Antindi. O, di ba? Tapos, kung ikaw may maliit na anak, meron silang yung may room na playroom, no? Antindi. Grabe, yung CR mo, may aircon, may bed, Gusto, kunyari, hinantok ka. Yeah. Lagyan mo na rin ng ref. Dahil kapag
Talagang comfort room. Sabi Pastor Jums, comfort talaga. Tapos andun din yung tinda ni Ezekiel. What does making room look alike? Sabi, it's all about clearing space in your heart, mind, and schedule. Set schedule to receive your miracle. Alam mo yon, yung in-impress ng Lord sa akin na isi-set mo na yung puso, isip mo for miracle. Isi-set mo na for the power of God na alam mo, yung minsan kapatid, hindi po kaanuhan yun, kawalaan sa sarili. Yung sabihin mo, sa Monday, ganito, in Jesus' name, mangyayari sa amin po ito, Lord. Kung may sakit ka, o may sakit, kapitbahay, o kamahal sa buhay, in Jesus' name, okay ka na, mamaya lang, okay ka na. Alam niyo po, nangyayari po iyon. Nangyayari. Alam niyo lang po isang testimony, yung nangyari kay Brother Bubot. No, salamat po sa Lord, salamat sa mga panalangin niyo at nag-i-improve na po. Thank you po, Lord. Hintayin na lang na makakain na siya, gutom na kasi si Brother. Pero pag-pray natin na makakauwi na sila. In Jesus' name, makakapagpahinga na sila ng maayos po. No? Nag-pray kami nila, Sister Ninya, si Nicole. In-invite ko sila na mag-pray tayo. Pray tayo. Sinasabi ng Lord, bigay niyo yung best worship niyo. Ito gagawin ng Lord, yung pinagpipray niyo mangyayari. Yung time na po yun, hindi pa po nakakadiglow si Brother Bobot. Sobrang matagal na. Nagkakaunawaan na tayo sa diglow, no, mga kapatid. Kasi pag sa taas, dig high. Pag sa low, alam na natin yon. Nauunawaan ng mga ano yan, yung mga naoperahan, mga CS. Makakauwi ka lang kapag ikaw ay nakadiglow na. Ilang ano na po siya, ilang araw na. Sabi ng Lord talaga sa akin, nung pinagpipray ko nung gabi, bago yung Sunday, sabi ko kasi si Sister Ninya, sabi ng Lord, ito talaga bigay niyo yung best worship niyo, yung pinagpipray niyo, mangyayari. At isa po yun sa pinagpipray, yung makadiglow. After po, sabi ko pa sa kanila, malay nyo, in Jesus' name, after nitong service na to, na celebration, mangyayari na yun. Alam niyo po, bigla si Sister Ninya, Pastora, after po talaga ng service, mga 8, pasado, sabi niya, nakadiglow na po si Daddy. Palakpakan po natin ang Lord. Ang hirap po kasi noon na hindi ka galing from operation. At lahat ng mga pinipipray na gano'n, na dapat maganito, ganyan, nangyari na po. Wala na rin yung yung oxygen machine. Saka yung pain, wala na rin po. Uuwi na sila in Jesus' name. Lalo pong 5786, sinabi po kanina, there's power in your mouth. Your word, yung pain. In Jesus' name. Sabi, schedule to receive miracles. Yung pagkilos ng Lord. Kaya linisin mo lahat ng mga nasa isipan mo. Yung thoughts, alisin mo yung doubts. Alisin mo yung takot. Alisin mo yung mga questions. It's about time to, sabi nga, it's about clearing. Diba? Pag nakita na po kayo, pag may clearing sa highway, nako po, alisin ang lahat ng mga dyan. Nako po. Kawawa yung motor mo kapag inano-ano mo dyan. Sabi, clearing space in your heart, in your mind. Prepare yourselves for the miracle. It's stretching. It's stretching and expanding your capacity to contain that miracle. Ini-stretch daw po tayo ng Lord. Yung making room, hinahayaan mo si Lord na i-stretch ka. At makaya mo yung capacity, makaya mo yung katinding miracle na hindi pa nangyayari sa'yo. Wow! I-stretch ng Lord, para makaya mo yung tindi ng miracle na pwedeng iparanas ng Lord sa'yo. Wow, ang tindi po nito. It's less about activity and more about intentionality. This means doing. Sabi mo nga, doing.
This means doing what God has instructed you to do. Yan na po tayo, hindi lang dahil ibinaba sa atin, may prayer meeting, tsaka kakikilos, tsaka kagagawa. Hindi. Sabi, it is more about intentional. Kumbaga, gagawin ko ito. Kasi ito pinapagawa ng Lord. Pupunta ako dito kasi mag-share ako ng word. Amen. Sabi, it's about time to do what God wants us to do or yung in-instruct ng Lord sa atin na dapat po natin gawin. Hindi po natin gagawin dahil sinabi lang sa iyo, kundi ikaw mismo narinig mo mula sa Lord. Sinabi ng Lord to sa akin eh. Don't busy doing that which is futile. Tama na daw po yung paggawa ng hindi naman po nagbibigay ng bunga, ng magandang bunga sa iyo. Mga bagay na hindi naman po mahalaga. Pero kailangan po natin ma-identify, ano ba talaga yung mahalaga para sa iyo? Ano ba talaga bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos? Ano ba talaga yung treasure para sa iyo? Ano ba talaga yung pinaka-importante para sa iyo? Ito na yung panahon na dapat alam mo. At tinitindigan po natin kung ano po yung pinaka-importante sa Lord. Sabi, don't busy doing that which is futile. Ang dami ngayon nakatutok sa cellphone. Ang dami ngayon nakatutok sa kung saan-saang mga bagay. Nauubos ang oras. Kakatingin sa kung ano-ano. Hindi na mamalayan, 7 hours na siya nagaganan. Kaya kahit tulog na, gumaganon pa rin. Oh. It requires us to step away from the fleshly grin. Ayan na. Lalo sa mga nagwo-work. Sa mga nagwo-work, mag-iingat po tayo. Hindi porket. Kasi marami po ngayong mga nagtatrabaho na, alam mo yun, nakikipag-compromise. Pag may uso, sabi, step away from the fleshly grind. Kung ano yung parang okay. Uso pa yung ano ba tawag nila doon? Yung kapag time ng kasiyahan nila. Bukod sa hangout, parang ba tawag doon? Oo, parang may mga ganun, di ba, yung mga employee, mga Friday. Parang noon pa yung Friday night eh. Parang makapanahonan pa namin yung Friday night. Yung mga ngayon, may mga tawag sila sa ganyan eh. Mga hangouts nila. Alam mo yun, yung kapatid, ikaw bilang Kristiyano, kung ikaw ay nagwo-work, huwag kang makipag-compromise. Hindi po masama yung sinasabi nilang yung time for yourself. Di man masama yan. Pero kapatid, kung yan ay hindi naman nakakalugod sa Lord, alisin mo na sa listahan mo iyan. Sabi, it requires us to step away from the fleshly grind and create an open invitation for God to work in ways we can't foresee or fathom. Dapat mas nakafocus po tayo doon sa bagay na iyon. Ang totoo, ini-invite tayo ng Lord din. Amen? Sa kanyang pagkilos at gustong kumilos ng Lord sa buhay mo. Pag sinabi po natin vow, sabi, make room for the end. Sabi mo nga, make room for the end. End. Yan po ang ibig sabihin niya, end. Kasi connection po siya. Isa sa example niyan is Genesis 1:1. No? Yung sinasabi na, i-share ko na rin po ito sa inyo. Sabi, make room for the end. Yung vow. Vow is the sixth letter of the Hebrew alphabet. Pwede nyo pong basahin dyan kanina sa Psalm 119. Tignan nyo po at bilangin nyo. Baka sabihin, Pastora, pang 7 po.
Vav is the sixth letter of the Hebrew alphabet and carries the literal meaning of a hook or tent peg. Di ba na-share po na banggit dito ni Pastor Cynthia? Connection. No? It is also a meaning of a hook. Para daw po siyang hook. No? And tent peg. Para siyang, alam niyo yun, di ba yung hook? Yung parang kaninang pinakita ko na peg, nakaganon siya, tapos dun isasabit yung tali nung pinaka-tent. Sabi, something that joints, secures, ito daw po ibig sabihin niya na, joins, secures, or hold things together. Kaya pala heaven and earth. Now sabi, holds things together. It was used to connect things. Ginagamit daw po para makonect daw po bagay-bagay. Like hooking curtains together in the tabernacles in Exodus 26:32. Sabi po, hang it with gold hooks. Antindi, no? Gold ang kanilang pang-hook. Wow! Lahat naggamit doon, gold. Sabi, like hooking curtains together in the tabernacle. Yan po yung vow. Kaya, para po siyang hook. Noon, hindi po ganyan yan. May iba-ibang klase noon. Ngayon, ganyan na po siya. Vav is more than just a letter. Amen. It represents connection. Sabihin nga po natin, connection. Hindi lang daw po ito basta letra ng Hebrew letter. It represents connection. Vav often functions like the English word and. Linking one thought to another. Parang Ninya and Nicole. Si Jan na agad naiisip nyo. Kapatid muna, kapatid. No? Nililink po ang isa't isa. Kino-connect sa isa't isa. Pwede sabihin dahil sila'y magkapatid. No? Which means and connecting the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and, sabi mo nga, and the earth. In Hebrew, basahin po natin. 1, 2, 3, 5. Bereshit bara Elohim et hamashim ve'et ha-ares. Ayan. Yari tayo dyan pag mali-mali ang ating ano. No? Pero nakalagay po, naka-highlights yung ve. Amen? Na ibig sabihin, heaven, ve, et earth. Nakakonect. At alam niyo po, kung ito ang binibigay na anointing ng Lord sa atin, kinukonect po tayo sa heaven. Sabi mo sa katabi mo, kinukonect ka ng Lord. Kinukonect tayo ng Lord. Spiritually, Vav is seen as a symbol of connection, binding, and continuity. It reflects how God links us to Himself and His promises. Saan daw po tayo nililink or saan tayo kinukonect ng Lord? Sa Kanyang sarili. Saan? Through His love, His word, and His promises. Diyan tayo kinukonect ng Lord. Kaya huwag mong kalimutan pag-ibig ng Lord, word ng Lord, pangako ng Diyos. Kinukonect po tayo ulit. Baka nakalimutan mo na pangako ng Lord sa iyo. Baka nakakalimot ka, may pag-ibig ang Diyos. Mahal ka ng Lord, iniibig tayo ng Lord. Sabi, kinukonect po tayo muli ng Lord sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig, salita niya, pangako niya. Kaya huwag kang malungkot. Amen? Huwag tayong malungkot. Huwag tayong manghinayang sa buhay na meron tayo. Huwag mo sabihin sa sarili mo na gusto ko nang mawala. I-enjoy mo yung buhay mo sa Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maraming pagpapala. Amen? Maraming pagpapala, kapatid. Again, when setting up a tent, you use tent pegs to stretch the fabric
and create space. In the same way, the valve as a connector, yan pong kumukonect sa atin, invites us to make room for the end in our lives. The place where heaven meets the earth. Minsan nawala yung end eh. Kaya pag ikaw nagpipray, parang hindi mo marinigan, Lord. Nawala kasi si Vav. Hindi mo naririnig Diyos. Nawalan ka na ng gana. Bakit? Baka yung connector nawawala. Pero kinukonect po tayo ulit ng Diyos. The place where heaven meets earth, the points where God's plans meet our reality and where expansion begins. Sabihin mo nga sa katabi mo, expansion begins. Hallelujah. I-expand ng Lord ngayon. Pananampalataya mo, yung tent mo, yung room, i-expand ng Lord ngayon. Si Ahava nagtatanong kagabi, Mami, Tito Romy ba is college? Sabi niya daw, Tito Romy ba daw niya college? O ibig sabihin niya siguro, nag-aaral ba siya ngayon ng college? Sabi ko, hindi, is working na. Nagtatrabaho na si Tito Romy mo. About Papa Jajam. Kasi nakita niya yung si Jam-Jam. About Papa Jajam. Tapos na rin si Papa Jam-Jam. Pinaliwanag ko sa kanya. Ito, mag-aaral ka, ganito, ganyan. Tapos, ganyan, high school ka, magka-college ka, kung anong course kukuhain mo, example, ganito, ganyan. Pagkatapos mo, pwede ka na mag-work. Sabi niya, like Papa Jan-Jan, nag-work na siya. And Papa Jam-Jam naman is, naghahanap na rin ng work siya, pwede na din siya mag-work. Sabi niya, how about Mami Cha? Sabi ko, ang daming tanong. Pero alam mo yung expansion, nakikita mo ba sa sarili mo yun? Dati, ikaw tinutulungan ng magulang mo. Dati, ikaw yung hingi ng hingi sa magulang mo. Dati, ikaw yung mami, daddy, baon. Ngayon, ikaw na yung nagbibigay sa magulang mo. Ngayon, ikaw na yung tumutulong. Ngayon, ikaw na yung nagpapaaral. Kapatid, expansion yan na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Pagpapala ng Diyos yan. Ito matindi. Meron pa. Hallelujah! May matindi pang pag-stretch ng Lord sa atin. Gusto ng Lord lawakan pa. Kung anong meron ka. Baka kapatid, alam mo yan, ngayon nagpapaaral ka sa kapatid mo. Baka sa susunod, iba na pinag-aaral mo. Baka sa susunod, may tinutulungan ka ng Hindi, may mga universities ka na. Ate, di ba? Dati umaattend ka lang sa church. Ngayon, parte ka na ng mga gastusin, expenses sa church. Amen. Kapatid, blessing yun. Na kapag ito po. Ito po, isisend ko na lang po. Blessing po iyan. Ibig sabihin, kaya mo na magbigay. Bakit? In-expand ng Lord yung blessing. Kaya, kapatid, make room for the glory of God. Making room for the end is about stretching beyond the familiar. Katulad ng sinasabi ni Pastor Jumani, kanina doon, ang tindi ng mga words ni Rick Joyner. Miles Monroe pa na. Ang tindi. Huwag kang mainggit daw sa kapwa mo. Kasi meron ka ring mas matindi. Iba anointing mo din. Iba-iba. Sabi is stretching, making room for the end, is stretching beyond the familiar. Inaalis tayo ng Diyos doon sa mga familiar na sa'yo. Kaya yung pagpapala, iba na. Kaya yung challenge, iba na rin. Nag-level up yung challenge. Bakit? Inaalis ka na kasi ng Lord doon sa familiar. Iba na yung gustong iparanas ng Lord sa'yo. Yung makita mo na grabe ang Diyos, bago ito sa amin, bago ito. Lord, bago ito, grabe ito.
Iba to, iba. Bakit ini-stretch tayo ng Lord? Beyond the familiar things. Beyond doon sa familiar na blessing. Amen? Beyond. Kung noon nararanasan mo, may nagbibigay sa'yo. May biglang nagbibigay sa'yo. Ngayon, paparanas ng Lord, ikaw magbibigay. Bakit? Kasi ang dami-dami ng meron ka. Naalala ko, nung kami po yung nagpipray ditong praise and worship, sabi ko kay Sister Jeremy, uy, attend kayo ng ng Bible study sa main, sa Taytay. Dalin mo yung sasakyan mo. Sabi ko, gano'n pa ako kay Jeremy, dalin mo yung sasakyan mo. Ang tinutukoy ko po, yung kanyang e-bike. E-bike ba tawag doon? E-bike niya, kasi ganun din po yun yung e-bike ni Sister Jeremy, yung nakamanibela din. Sabi ko, dalin mo yung sasakyan mo. Sabi ko talaga sa kanya, dalin mo sasakyan mo. Tapos sabi niya, opo. Biglang nalaman ko, may sasakyan pala talaga sila. Wow, 7-seater na. In-expand ng Diyos. Palakpakan po natin ng Lord. In-expand ng Lord. Ilan na sasakay niya sa e-bike? Si Sean daw. Si Sean lang. Nakikita ko kasi siya pag mag-atid sundo kasi pare-parehas kami. No? Pero nga, binigyan ng Lord, in-expand ng Diyos. Nakasakay na yung mga kasamaan nila sa BS. Wow! Ito matindi, kahit bago pa si brother. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. May mga susunod pa sa inyo. Huwag kang matakot. Huwag mo isipin na ganito lang sahod ko. Hindi. Pag binigyan ka ng Lord, binigyan ka. Bibigyan ka. Amen! Si Brother Jam nga, kinash niya yung kanyang motor. Hindi po yun, basta-basta Kapatid, hindi ko po pinagmamalaki yung tao, pero all glory to God. Kayang gawin ng Diyos sa iyo, sa pamilya mo. Amen! Kayang gawin ng Lord, huwag kang matakot. Kaya sila si Sir Jira nga, kahit may baby, sakay na. Hallelujah! Marami pa, in Jesus' name. Thank you po, Lord, sa mga pagpapala. Bakit nangyayari yung mga bagay na yan? In-expand ng Diyos. Hallelujah! Pastor, hindi pa ako marunong mag-drive Kanina pagpasok ni Brother Jan, sabi niya, Pastor, parang pagpasok ko, ang lawak-lawak ng church. Sabi ko sa isip ko, yun kasi yung mensahe. Talagang makikita mo talaga, nag-e-expand. Makikita mo sa buhay mo, sa pamilya mo, may nangyayaring expansion. Amen. Sabi, stretching beyond the familiar, securing new territory. Wow! All glory to God din. Si Sister Jo, meron siyang, kung may aling puring, aling Jocelyn. Aling Jocelyn. Juice. Ay, ising! Aling ising. Yun. Kung may aling puring, aling ising. Kung may aling ising, may manong isikel. Hallelujah! Bakit ini-expand po yan ng Lord? Kaya huwag kang matakot, lumakad sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. Amen! Hallelujah! Tuwa rin po kami sa Kainta. Alam niyo po, mga kapatiran doon, kahit ilan lang sila. Si Sister Lilia, kilala niyo po? Ilang taon na ba si Sister Lilia? 77? O si Sister, yung 77? Sister Nena? Parang, 77 po Sister Lilia. Umaakit pa po yun ng May nagtanong sa akin dito, parang si yata. Sino ba nagtanong sa akin? Sister Marina? O sino ba? Sabi, Pastor, paano pag meron kayong member na hindi, si Sister Marjorie, asawa ni Pastor Emil. Pag may mga senior po kayo, nakakaakyat pa po ba sila? Marami pong senior dito, tsaka mukhang senior. Hindi. Marami pong senior.
Sabi ko nga, lahat ng church namin puro hagdanan eh. Doon nga, 77, siya pa po naglilinis doon. Pupunta na lang kami, nakalinis na po siya doon. Grabe po iyon. Palakpakan natin ang Diyos. Walang imposible sa Lord eh, basta para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya huwag kang matakot tumakbang sa pinapagawa ng Lord. Sabi, and being willing to hold space for both what is and what is coming. May paparating. May gagawin na Diyos. Ma-amaze tayo sa gagawin ng Lord. Pero, napakaganda nga ng word. Pero, hindi po natin pwedeng kalimutan ito. Consecration and obedience. Hindi po pwedeng marumi, mapanatili yung karumihan sa ating puso. Hindi mangyayari yung word ng Lord kung mananatili tayo sa karumihan, sa kasalanan. Every prophetic word has a divine instruction. Tama po? In Psalm 119 is a valuable instruction for the upcoming year. Please pay attention to this. We need to focus on. Sabi in Psalms 119, the 6th section focuses on the Hebrew word vav. In the Hebrew text, every line of these 8 verses begins with a word that starts with the letter vav or end. Kung kayo po'y may New King James, tignan nyo po. Bilangin nyo yung end sa New King James Version. Bilangin nyo yung end. Sabi, that means that each of these 8 verses symbolizes a connection, a hook, and joins us to God's promises. Kung ito pangako ng Lord, at ito ka, yung vav, ikukonek ka doon sa pangako ng Diyos. Gusto mo ba yung kapatid? Ikukonek ka. If you read the 8 verses, you notice something astonishing. The psalmist experiences freedom not by casting off God's law, but by walking in it. Hindi mo lang, basta kapatid, dapat marinig ang word ng Lord. Dapat nangyayari sa atin yung word ng Lord. Let's go over each verse summary. Tignan po natin. With that connection. Basahin po natin. Nababasa nyo, pwede rin po sa inyong mga Bible. Simulan po natin sa 41 hanggang 48. Ito yung vav, verses 1 to 3, 4. Let your mercies come also to me, O Lord, your salvation according to your word. So shall I have an answer for him who reproaches me, for I trust in your word. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hope in your ordinances. So shall I keep your law continually, forever and ever. And I will walk at liberty, for I seek your precepts. I will speak of your testimonies also before kings, and will not be ashamed. And I will delight myself in your commandments, which I love. My hands also I will lift up to your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. Ano pong year ngayon? Anong year? Hebrew year ngayon po? 5786. Sabi ko nga, grabe. Kaya pala kinukonek tayo ng Lord. Ikukonek tayo ulit dun sa pangako ng Lord, sa kanyang word. Kaya sabi nga po dito sa pinakalas, my hands also I will lift up to your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. Kinukonek po tayo ng Diyos. This is bold because of the psalmist asks for God's mercy and salvation, clings to His truth, and finds the courage to speak His word boldly, even before kings. This tells us that obedience is not a burden. Sabi mo nga, obedience is not a burden. Amen. But a pathway to authority, it anchors the soul of God's will and protects us from snare of the enemy.
Yung pagsunod po natin sa Lord, pinoproteksyonan po tayo nito. Sabi mo sa katabi mo, pinoproteksyonan ka ng word ng Lord. Amen. Sabi, God powerfully highlighted the importance of obedience and consecration. It reminded us that we are the child of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. We are the child of God. Emphasis on child, fully dependent on Him. Amen? Ang anak ng Diyos, nakadepende sa Ama, sa Kanya. Realizing how He calls us to make room for Him to rest in His pastures in Psalm 23. Amen? And to align ourselves with His plan, His will, and His Word. Inilalagay po tayo muli ng Lord dito. Bakit? Baka nangyayari po sa atin, puro plano na natin. Kamusta kalooban ng Lord sa buhay mo? Nangyayari po ba? Kamusta word ng Lord? I pray in Jesus' name, pakonect po tayo sa Lord. Pakonect ulit tayo sa Lord. Yung word, ma-in love ulit tayo sa word ng Lord. For the year 5786, to delight in God's word. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, delight in God's commands. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Alam niyo po, yung word ng Panginoon, di lamang po ito salita. May kapangyarihan sa word ng Lord. Amen. May kapangyarihan sa salita ng Diyos. There is power in your words. At higit po, kung ang lalabas sa bibig natin is the promises of God, is the will of God, is the word of God, ang lalabas sa bibig natin.